All right, welcome everyone. Yan, si Miss Leslie, Miss Mildred, nandito na Rod. Ayan, si Sir Jeffrey, Miss Joanna Santrast. Ayan. So yung iba, most likely napanood na nila yung recordings. So it's up to you guys to join the live. So all right, so let's start with our lesson for tonight. And pag-uusapan natin tonight is basically yung Facebook ads metrics. No? Ano mga metrics ang kailangan mong bantayan whenever you run your Facebook ad campaigns, no? I'm gonna switch to Muscle Mastery. Muscle Mastery, yan. So, let's just share my screen. Okay, I'm gonna share my screen. Let me know if you guys if you can see it. So, kapag nandito na kayo, type yes in the chat kung nakikita niyo yung screen. Yes, yes, yes. Yan. Alright. So, kapag nandito ka sa iyong, anong tawag dito, Meta Business Suite, pupunta ka dito, no, punta tayo dun sa Muscle Mastery na page na sinimula nating i-demo, and then you need to head over dito sa inbox, and so makikita mo dito, meron na siyang mga ads na or mga messages na pumasok. So, kunyari ito, nakikita nyo guys itong ano, yung 8 na nakadapa. Okay, itong meta icon or yung meta logo. Tapos under meta logo, may makikita kayo na numbers, string of numbers. Na by the way, naka-record na ba tayo? Makalimutan ko mag-record Naka-record na ba? Okay, naka-record na tayo. Ito at hindi pa siya naka-record. Okay. So basically nga, nandito tayo sa ano ngayon, sa Messenger. Makikita nyo tong meta icon na nakadapa and meron nakalagay na string of numbers which is yung ad ID nga niya. No? It represent the ad ID nung ads na niraran mo. Okay, so 'di ba kapag ano, puntahan ko muna yung ano, yung ad account ni Muscle Mastery. So wait lang buksan ko lang yung ad account niya. Nathaniel yata yan. Nathaniel. Ayan, there you go. So, I'm gonna share my screen back again. Yun na ba si Sir Nathaniel? Wala pa. Ayan. So, ito, kapag nag-launch kayo ng ads, usually ang ginagawa ko dito, anong tawag dito? Nilalagyan ko siya ng ad ID. Itong nilagay ko, di ba may nagtanong kagabi, paano daw ba gawin yung ad na na-post niya na sa page? Yung regular post used as an ad. Ito yung ginawa natin kahapon, di ba? Or kagabi. Which is, na-post mo na sa page as a regular post and then we used it as an ad. Kaya yung nakikita mo dito, that's post ID. Okay? Yung ad ID, magkaiba po yun. No? Ito po yung ad ID na tinatawag. So, kasi 'di ba meron tayong dark post tsaka regular post. Yung regular post ito 'yon. Okay? Yung dark post, ito po siya. Hindi mo 'yun makikita sa Facebook page mo. Dadaan lang yung ad sa newsfeed ng mga target audience mo, pero hindi 'yan pag binisita yung page, hindi 'yun lalabas yung ad na 'yon o yung post na 'yon. Kaya ang ginagawa ko dito, ad ID, i-click mo 'tong edit. And bawat ad, meron siyang sariling ad ID. So all you need to do is to click here, itong 3 dots. And then all you need to do is makikita mo tong string of numbers dito. Yan. Click mo yung copy. And double click mo to dito yung pencil. Space dash, tapos paste.
no? Tapos gano'n din ang gagawin mo sa ibang ad. Saka lang dito, kukunin mo yung ad ID. Magkaiba yung ad ID sa post ID ha. Baka nalilito kayo. Itong ginagawa natin is ad ID. Yung kagabi is post ID. Okay? Punta tayo dito sa kabila. And then, click ng edit. Then, 3 dots. Ito, copy natin to dito. Close. Tapos, pencil. Space and paste. Publish. Okay. So, ganyan na magiging itsura niyan. Pag tinignan mo sa ad level, ayan, may ID na sila pare-pareho. Okay? So, iba yung ID nito, iba yung ID nito, iba rin yung ID nito. Ito, post ID. Yan. So, bali, itong tatlo na to is dark post. Ito is regular post used as an ad. Okay? Para at least malinaw po tayo doon. Alright? So, ngayon, balik tayo dito sa Meta Business Suite. Okay? Makikita nyo dito, ayan nga, ad ID. Kapag inattribute nyo yan dito sa column na to, lalabas yan. Kunyari ito, galing to doon sa ad ID ng Messenger. Ngayon, let's take it as an example as sobrang dami na ng ads na niraran mo. Kunyari, meron dito 1,000 ads yung nakikita mo. So para hanapin mo yung 1,000 ads, sobrang dami, ang gagawin mo na lang is pupunta ka dito sa search by name, ID, or filters. Ipipaste mo dyan yung ad ID and hahanapin mo dito, instead na campaign ad set, ito yung select mo. Ad ID is one of, pag kinilik mo yan, lalabas yung ad ID na yon. Ibig sabihin, kung saan mo nakuha tong ad ID na to, pag binangga mo yun dito sa Messenger, nung nag-message po dun sa page po ninyo, parehas po yon. Okay, ibig sabihin nun, madali mo na siyang ma-attribute saan galing yung benta mo. Unang-una, malalaman mo kung galing ba siya yung message na yon sa interest targeting, demographics targeting, kasi meron kang emoji. Okay, yan yung unang-una mong palatandaan. Okay, may emoji ka dito. Yan, palatandaan mo din yan. Now, the next one would be the ad ID. So, walang kawala yun. Ibig sabihin, kung hindi man nagbangga yung ad ID mo, makikita mo pa rin nagbangga yung emojis mo. Kung hindi nagbangga yung emojis, makikita mo pa rin nagbangga yung ad IDs mo. Make sense? Okay? Naiintindihan? Ngayon, pagdating mo dito sa ano tawag dito, dito sa part na to, kailangan mabibigyan mo siya ng label. Okay, halimbawa, itong si Maiko is naging customer mo. Okay? Ang gagawin mo ngayon dyan is, kunyari nagbayad na siya, i-click mo tong order status. Minsan pag bago lang yung page, kailangan mong i-approve, yan, i-review, tapos agree. Yan. Parang kahit hindi mo nabasahin, basta kung misis mo yung nagsalita, agree ka lang. Yon. Kung kung yung mga lalaki dito, pag misis mo yung nagsalita, agree ka lang kahit hindi mo nabasahin. Yan. Basta tama yan. Pag galing sa misis mo, tama yan. Okay ba? Agree ka lang. Yan. So, ngayon, pag nakita mo dito, makikita mo, umorder na ba siya? Nagbayad? Okay, na-ship na ba yung order niya? Or na-book? Diba? So, ang gagawin mo kung nagbayad, i-click mo yung paid. Okay? Then, once you're able to select paid, pwede mo na siyang gawin ng create order dito. Pag bago lang yung page, i-click mo lang to allow. Yan. Tapos, magkano yung binayaran ni Maiko? Halimbawa, 1,500. Para saan ba to? Product A, halimbawa. Product yung binili. Product A, halimbawa. Okay yan naman, reservation ba to? Reservation. Okay yan naman, down payment ba to? Di ba? Yan. Tapos create order mo siya. Para yung manner na paggawa mo noon, magre-reflect yun dito
sa Ads Manager. Makikita mo yun dito as Meta, anong tawag dito? Meta Purchases. Pagpunta ka dito mo sa plus sign, mamaya ayusin natin to. Add other columns. Punta ka sa search. Ayan, pag tinype mo yung purchases, ayan, makikita mo yun dito. Tapos, ayan o, may meta purchases, may website purchases. So, papasok yun as meta purchases. Lalabas yun dito sa column ng eto. Okay, pag-aaralan natin maya-maya ng konti. Okay, so may question pa dito. By the way, kailangan ito naka-turn on. Ito, yung data sharing. Ano nakalagay dito? Share business activities for this person to improve ads. Okay? Ibig sabihin kung naka-uncheck 'yan, hindi mo binibigay yung data kay Meta. Kasi isipin mo ganito lang 'yan eh. Nagkabentahan kayo ng customer na 'to. Okay, pumunta sa shop mo, bumili, umalis. Nagbayad sa'yo, pero kayong dalawa lang yung nagkakaintindihan. Okay? Hindi alam ni Meta na naging customer mo pala siya. And the only way you're gonna send back the data kay Meta is by creating order. Okay? Or ito, pwede ka na mag-add ng GCash eh. No? And then order status, kung paid na yon, again, kung paid. Tapos kung new customer siya, i-click mo to. Kung nagbayad siya ngayon, today's date, pwede ka pa maglagay ng label dito eh. Lalagyan mo dito kunyari. May 2020, sorry. May 2025 customers. Yan, pwedeng ganyan. Label mo, magkaka-label ng ganyan. Pag nilagay mo yung label na yan, makikita mo yan dito sa labels. Mga ID na ano. So wala pa siyang label dito. Okay? Tawag dito. Dito, mapifilter mo din dito. No? Kung may unread, done, assigned, important, yan. Pwede mo silang itag dyan. Okay? Now, so that's the thing for labels. And then dito naman sa add note, pwede kang maglagay ng note dito. Halimbawa, hindi pa naman talaga bumili. Ano, lalagyan mo dito ng, let's say for example, tatanong muna sa asawa niya. Kaso 10 yung asawa. Yan. Kaya hindi makapag-decide. Kaya hindi makapag-decide. Ayan. Yung mga tatanong sa asawa na yan, alam ko na yan eh. Ayan. Tapos punta ka dito sa Go to Lead Center. And then, continue mo lang. And then, next mo lang. Ayan. Tapos, maglo-load lang yung data natin. Importing leads from inbox. Yun. It may take some time siguro. Tingnan natin. Wala na. Wala na yun. Oo, totoo, Sir Jeffrey, yung mga itatanong sa asawa, kamot ulo ka doon. O kaya naman, baka talaga yung asawa niya yung magde-decide. Malay natin, di ba? Yan. Kaso 10 nga yung asawa, Sir Jeffrey, paano yun? Di ba? O yan, so makikita mo dito, intake. O yan, si Maiko, qualified ba siya? O di i-move mo siya dito kung qualified. Di ba? Na-convert mo na ba siya? Ayan, i-move mo siya dito kung na-convert mo na. Okay, pwede ka pa maglagay ng custom stage nung anong pangalan nito nung tao na 'yan. Halimbawa, kunyari for follow up, kunyari. 'Yan, pwede ka maglagay ng ano doon for follow up. Yan. So creating stage, ayan, for follow up. Ayan, pwede nating i-move dito ulit. Tapos kunyari, add stage. Tatanong sa asawa. Okay, Englishin natin. Undecided. Undecided. Yan, pwede yun. Okay, ibig sabihin lang, yun yung Tagalog, yun yung English ng itatanong sa asawa, undecided.
O kaya wala talaga. O lots yun. Delete muna natin. Yan. So, basta't move mo yan, okay? So, balik natin si Taiko doon, ay si Maiko. Nasaan na yun? Ba't di ko na mabalik? Nangyari sa mouse ko. Ah, okay, nagloko na. Move to intake. Yan, ganyan na lang. Hirapan yung mouse ko eh. Okay, so balik tayo doon sa inbox. So naiintindihan na to? May questions po kayo dito? Sa add ID and post ID. Okay, importante po yon kasi una-una, ibinabalik mo yung data kay Meta. Kung walang data si Meta, ang binabayaran nyo guys pala kay Meta is data. Ulitin ko, ang binabayaran nyo kay Meta is data. Ano yung mga data na yon? Information about the client or the customer. Full name, email address, contact number. Okay? Do you know the reason guys bakit binili ni Meta si Instagram tsaka si WhatsApp? Binili ni Meta yon, binili ni Facebook yon because of data. Okay? Rich in data. Ano yung mga data na yon? Pangalan, address, pangalan, mobile number, email address. Okay? Yun yung binabayaran mo kay Meta. Ngayon, kapag hindi ka nagli-lead generation, kinukuha mo yung I'm sure any day or any okay. Sagutin ko yung tanong mo Miss Jacqueline na. I'm sure mga ilang days mag-i-email ako sa inyo, no? Makaka-receive kayo ng email. Bakit kayo nakaka-receive ng email? Because I was able to capture your data. Ganun lang 'yon. So pwede ako mag-send ng emails, pwede nakakatanggap kayo ng emails. 'Yon, because nasa akin yung data nyo. Okay, yun yung binabayaran ko kay Meta. And same with your customers or your target audience or your target customers, you need to collect those emails because that's your data. Binayaran mo yung kay Meta. Okay? Sagutin natin tong question ni Miss Jacqueline. Bakit may dark post at regular post? Ano use ng dark post? Okay. Ganito po kasi Miss Jacqueline, no? Say for example, meron kang iti-test na creatives and yung creatives na yun, let's say 20 creatives yung iti-test mo sa isang launch mo. Alam mo, maglo-launch ka mamayang madaling araw, alas 12, 20 yung creatives mo. Pag nilagay mo yun sa regular post, bombarded yung audience. Kung may followers ka na, bombarded ng post yung yung audience mo. Ano ba naman to si Miss Jacqueline? Ano ba tong page ni kunyari yung page mo is Jacqueline business kunyari, pangalan ng page mo. 20 sunod-sunod na nag-post ka ng regular post tapos gagamitin mo siya sa ad. O di parang parang ini-spam kami, 'di ba? Spammy 'yung dating noon pagka ganoon. Kaya mo siya gagawing dark post kasi pwede mo siyang i-test ng sabay-sabay sa Ads Manager. Hindi siya lalabas sa page mo. Okay? Nasa loob siya ng Ads Manager, lalabas lang siya as an ad. And for the people who have parang 'di ba 10 nga yung yung creatives mo. Ite-test mo kung alin sa creatives na yung mag-work. O di parang halos one at a time lumalabas sa kanila yung ads mo na yun. Hindi siya yung parang sa isang araw naglabas ka ng 20 post. O di parang kakaiba yon. Sino bang page siya nag-publish ng 20 post sa isang araw? Siguro mayroong mga pages na na malalaking pages na talaga na halos araw-araw nagpo-post ng mga sasabihin mo ng mga 5 beses sa isang araw. Malalaki na talaga sila. Pero kung nagsisimula ka pa lang, parang masyadong spammy yan. Yun yung purpose nung dark post versus regular post. I hope that makes sense, Miss Jacqueline. Ito, worst comes to worst, 50 ad creatives. Isipin mo, i-regular post mo siya. Ang dami nun. Bombarded yung, mo nun, yung audience mo nun. Okay?
Ang kagandahan naman sa sa regular post, kapag regular post, 'di ba? So you keep on posting and then merong isang post diyan na maraming engagement. Halimbawa, nag-connect talaga yung audience mo dun sa pinost mo. Then people will interact, people will comment, people will share. Have you noticed guys na selling online, it's all about becoming relevant to your audience, 'di ba? Subukan mong mag-post ng mga parang motivational quotes, no? Post ka ng motivational quotes. And for some reason, there are people who will resonate doon sa post mo na yon. And then some people will share, some people will comment, some people will react. Yun ang gustong-gusto ni Meta, no? Gusto ni Meta na may engagement. And then mag-post ka ng all about, let's say, anong tawag dito, kalokohan, no? Ako madalas akong mag-post ng kalokohan eh. Alam ni Sir Ed yan. So, people will react, people will click the ha 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 reaction, no? And kung sino lang yung yung naka-follow sa iyo na na become relevant doon sa post mo, then you keep on posting those same type of content. And once you were able to get a hang of it, na okay, my followers are actually resonating with this type of post. And then you keep on posting that type of content and use it as an ad doon sa page mo. And there's a big chance that this regular post will become a good anong tawag dito, will have a good result. There's a good chance that this will have a good result. Okay, kasi may engagement na eh. May initial engagement na, and Meta will understand who are these people na hahanapin niya sa loob ng auction. Make sense? Miss Mildred, ganito lang yan, no? Walang, anong tawag dito? Sabi kasi ni Miss Mildred, so ibig sabihin, mas maganda ang dark post. Walang maganda on both. Meron lang, parang, anong tawag dito? Precaution. Kasi kung magte-test ka nga naman ng sobrang daming creatives, mag-dark post ka. Pero kung from time to time, nagpo-post ka sa page mo, and then you will see that this post is getting more reactions, use it as an ad because it will be an advantage. Yun lang yung ibig sabihin doon. Okay? It will boil down doon sa it will parang bottom line, kung gaano ba kaganda yung creative mo, magpa-dark post man yan, magpa-regular post man yan, mag-work yan. Okay? So, alisin natin yung yung anong tawag dito, yung misconception na magda-dark post na lang ako kasi pangit yung regular post. Yung scenario na sinabi ko kanina, if you're gonna testing maraming creatives, you should use dark post kasi masyado siyang madami. Mabobombard yung audience mo, yung mga followers mo. 3 creatives po for regular post, okay lang po ba yan? Yes, okay lang yan. Kung sa loob ng isang araw, 3 beses ka nag-post, umaga, tanghali, hapon, or gabi, okay lang yan. Walang kaso yan. Pero kung 30 50 na creatives, dami nun. Pansinin nyo guys, kahit bisitahin nyo yung page ko, yung mga ads na lumalabas, yung mga ads na nakikita nyo, normally nasa page ko lang din yon. Regular post ang ginawa ko doon. Regular post, tapos kung nakita ko na, okay, may mga interactions, gagamitin ko na siyang ad. Para gagamitin ko regular post na siya. Kailan po, sir, magdagdag ng fanzines? 100 lang yung nilagay natin. May 3 ad set tayo. Dun sa ad account mo ba? Kung naglagay ka ng 100 doon, ganito lang yan, Sir Jeffrey, no? If you are planning to run ads in the next, let's say, 7 days, and you have a set of
budget in mind na 100 pesos. So, you multiply 100 pesos times 7 days, that's 700, tama? So, di maglagay ka ng fund na 1,000 pesos para may buffer ka. Okay? So, ganun yung gawin mo. Kung nag-set ka naman ng, let's say, 1,000 pesos per day, on top of your mind, tapos gusto mong i-run yung ads mo in the next 7 days, o di 7,000 yun, maglagay ka kaagad ng 10,000 dun sa ad account mo. Okay, Sir Jeffrey? So, I hope that makes sense. Alright. So, balik na tayo dito sa sa pinaka-lesson talaga natin, which is the Facebook ads metrics. Wait lang. Ay, Facebook ads library. Ayan. So, for those of you guys na gusto nyo makita yung mga competitors ninyo, ano yung ginagawa nilang ads, punta lang kayo ng Facebook ads library, search Meta Ad Library, and then palitan nyo lang to, all ads. Tapos kunyari, hahanapin nyo yung competitors ninyo. Halimbawa, ang competitor ko si Nike. Ayan, pupunta lang ako ng Nike. Tapos, kunyari, tingnan natin to kung may niraran sila ng ads dito sa Pilipinas. Itong Nike Basketball. Wala siyang ads. Kunyari, Nike Football. Wala silang ads. Kunyari, palitan ko to ng United States. All ads, Nike. Ayun, meron siya lang naglaro na ads. Okay. So, okay. Now, for those of you guys na nagme-messaging campaign, tatlo lang ang metrics na babantayan po ninyo. Okay, number 1 is number of messages. Okay, number 2 is quality of messages. Number 3 is cost per message. Wala nang iba. Tatlo lang. Okay, i-copy ko to and i-paste ko dyan sa Zoom para makakuha nyo. Okay, yan lang ang metrics na babantayan ninyo. Kasi ganito lang naman yan eh. Ilan yung pumasok na message? Halimbawa nating 350. Quality ba yung message? Yes, kunyari. Yes or no? Cost per message, magkano yung cost na binabayaran mo kay Meta? Kunyari, nag-spend ka ng total ad spend. Total ad spend mo is, let's say, 15,000 pesos. Simple lang yun. 15,000 divided by, ilan yung pumasok na message? 350? 350. Ang cost per message mo is 42.85 or 42.86. Yan yung average cost per message. Diba? Yung tatlo lang na yun yung metrics na babantayan mo kapag ka messaging campaign ka. Okay? Now, kapag meron kang landing page or meron kang website, ito yung medyo maraming metrics na kailangan mong bantayan. Number 1 is ayusin natin itong reporting column mo. Punta ka dito sa custom. Punta ka dito sa customized columns. Tanggalin natin tong views, attribution setting, actions, ends, schedule, quality ranking. Yan, tanggalin natin muna yan. Cost per link click, clicks all, CTR all, CPC all. Ayan, so ayusin natin, no? Budget muna unahin natin. Budget, amount spent, results, tapos susunod dyan is cost per result. Reach, impressions, frequency, CPM, link clicks, click-through rate, tapos susunod natin is landing page view. Landing page view,
Susunod natin is adds to cart. Okay, adds to cart. Susunod natin is initiate checkout or checkout initiated. Yan, check muna natin to. Checkout initiated. Ito, punta tayo dito. Tapos, adds payment info. Type mo lang yung payment. Ayan. Katabi natin to sa... Nasaan na yan? Bakit bumaba yung add to cart? Taas natin to dito. Add to cart, checkout initiated, add payment info. Next natin is purchase. Ito, may purchase na pala ako. Ang susunod natin is ROAS. Purchase ROAS. Yan. Tama na ba yung ano? So, add set, results, reach impressions, frequency, CPM. Natatandaan yung CPM noong day 2? Ito yun. Link clicks, landing page views, adds to cart, checkout initiated, add payment info, click-through rate. Yan. So, apply mo na yan. Okay? Now, paano ba siya nag-work? Ganito lang siya. So, dumaan yung ads sa target audience mo. Okay, kunyari, ako yung audience, dumaan yung ads mo, ayan. Considered yun as reach. Ito siya. Ito, dito lalabas yung number of reach. Ngayon, at the same time, magiging impressions na rin siya. Okay, kasunod nun is impressions. Ano, reach and impressions. So, huwag kayong magtataka, yung number of impressions, madami talaga yun as compared sa reach. Okay? Automatically, yung impressions, madami yun. Let's say for example, ang reach mo is 1,000 reach, pero nagkaroon ka ng 3,000 impressions. Ibig sabihin lang nun, it's the same people na nakakita ng ads mo, it's just so happened they saw your ads 3 times. The same people na na-reach nung ads mo, okay, sabihin natin, di ba, ang reach mo is 1,000. Pero yung number of impressions mo is 3,000. Ibig sabihin lang nun, yung na-reach na 1,000, 3 beses nilang nakita yung ads mo, kaya nagkaroon ka ng ad frequency na 3x dito. Okay? Ganun po siya basahin. Ngayon, sabi naman ni Meta, yung cost per 1,000 impressions sa bawat 1,000 na katao na pinapakita mo yung ads mo, ito yung charge ko sa'yo. Okay, makikita mo yun dito kung magkano yung CPM. Pag nag-optimize ka ng website or ng leads or via website or anong tawag dito, sales via website or landing page, ang normal na CPM or average CPM dito sa Pilipinas, it's between 250 pesos to 350 pesos. Yun yung makikita mong CPM. Pero pag nag-boost post ka or engagement campaign or awareness campaign, link clicks, ang makikita mong CPM dito, makakita ka ng CPM na nasa 20 pesos, 30, ganun siya kababa. Kasi, di ba, in-explain ko siya nung day 2, na mababa talaga ang CPM automatically ng mga campaigns na yon. Pero pag nag-optimize ka ng nag-optimize ka ng campaign, it's either leads or sales, automatically mataas talaga CPM nun. Kasi marami kayo naglalaban-laban sa auction. Okay? Now, the manner na ang ginawa ko ngayon is kinilik ko tong shop now na button. No? Shop now. Kinilik ko yan. Magra-register yan dito as link clicks. Okay? Anong tawag dito? Yung number of clicks out of dun sa number of impressions, makikita yun dito kung ilan yung nag-click. Halimbawa, out of 3,000 na katao na nakakita ng ads mo, ilan dun yung nag-click? Ito yun, makikita mo dito, link clicks. Ngayon, itong landing page views, di ba, dahil nag-click ako, nakita ko tong landing page or itong mismong page na to or yung product page. Ma-record na yon as landing page views.
Okay, dahil ang ginawa ko, in-add to cart ko 'to, add to bag. Halimbawa, size 11, ayan, size 11, add to bag, ayun. Lalabas na yun dito, adds to cart. Tapos sa 'pag ginawa ko halimbawa, checkout, susunod na dun yung checkouts initiated, 'no, especially kung may Shopify store ka. And then susunod na dun kapag nandito na ako, guest checkout muna ako halimbawa, 'di ba? 'Pag nilagay ko na dito yung, email ko, first name, 'pag nag-proceed na ako sa payment, et cetera, malalagay na yun dun sa ads of payment info. Okay? Itong click-through rate dapat katabi pala 'to nung link clicks. Itong click-through rate, ideally ang, click-through rate mo dito is between 1 to 2%. Okay? Yan yung ideal CTR. Ang ibig sabihin lang nung CTR, click-through rate, ibig sabihin kapag na-meet mo yung 1 to 2%, average ka nun, yung ads mo. Ibig sabihin, people are clicking on it. People are interested. Ibig sabihin nun ng CTR, interested. Okay? Kapagka meron ka nakikita ditong 1 to 2% na click-through rate. Ngayon, ang mangyayari naman nun kapag, let's say for example, nagkaroon ka ng click-through rate na 5%. Kunyari, ang taas. Ang taas ng CTR mo. Ibig sabihin, super interested yung mga tao dahil ang taas ng click-through mo. 'Di ba? Ngayon, ganito mo siya basahin. Ang taas ng CTR mo, kunyari, pero no purchase. Zero orders or zero purchases. Okay? Ibig sabihin nun, interested but website is not converting. May problema sa website mo. Okay? Pagka gano'n. Ang taas ng CTR mo, wala kang order, may problema sa website mo. So, tapusin natin 'tong journey na 'to nung customer, nakapagbayad ako ngayon. Tapos, yung $180 yung price nung amount ng binebenta kong bag or nung sapatos. Lalabas na yun dito sa purchases. Okay? Pagdating mo dito sa purchases, magkano yung purchase conversion value? Okay, nakalimutan ko, balikan natin dito, customize column. Itong purchases, lagyan mo dito ng value. Kung magkano. Yan, value, check mo yan. Tapos, yan, purchase conversion value, magkano, lalabas yun dito. Kunyari, ang value ng purchases na ano mo is $180. Tapos, ang total ad spent mo is, let's say, $50 or 30. 180 yung nabenta mo, divide it by $30, o di meron kang 6x ROAS. Di ba? Yan yung purchase ROAS, return on ad spent mo dito. Make sense? Naiintindihan na yung metrics? Madali na siyang maintindihan? May questions? Tomorrow, ang gagawin natin is yung Facebook Ads Calculator. How do you check if you are profitable or not? No? So, yun yung kukumpitin natin tomorrow para malaman mo, Coach, kailan ba ako mag-scale? Kailan ba ako magre-reduce ng budget? Depende dun sa ideal cost mo. Magkano ba yung willing kang bayaran kay Meta? Yun yung i-identify natin. Okay? Questions? Kung wala, I'll give it to the floor to Sir Ed, Miss Joanna, Sir Rod, Miss Leslie, Sir Jeffrey, wala, Miss Jules. Sa messaging campaign, anong ideal CPM? When you say CPM, cost per message o cost per 1,000 impressions? Impression, okay. Sa cost per 1,000 impression, kung messaging, mga 40 pesos, pwede na yun. 40, 60 pesos, shoot na yan. Okay? Kung mas mapapababa mo pa, hindi mas maganda. Di ba?
About account spending limit, nagkakaroon ng spending limit, Miss Leslie, kapag bago lang yung ad account mo. Okay, sooner or later, ang gawin mo lang para mawala yung account spending limit mo, mag-ads ka lang, mag-incremental spending ka lang, and then si Facebook na ang magli-lift nung spending limit mo. However, if you want to get it faster, reach out ka sa support. Pwede naman yan. Sabihin mo, tanggalin mo na yung Meta, yung spending limit ko, magba-budget ako ngayon ng 1 million pesos per day. Ayun. Lift niyo yun. Gusto-gusto ni Meta yun. 'Di ba? So punta ka lang dito punta ka dito sa support, yung help na yan. Tapos search help articles, yung account spending limit, kunyari, spending. Change your ad account spending limit. Ayan. So, nandito naman yung article. Basahin mo lang dyan. Or, if you want to reach out with support, punta ka lang sa, contact support. Ito. Punta ka dito. And then, pwedeng via email, pwedeng via phone call. Yan. So, okay. Yun, sabihin mo, 1 million pesos Meta, maglalabas ako ngayon ng ads. Yan, umiikot pat ni Meta nun. Sabihin, wow, 1 million. Alright. Questions? Pwede mag-ask sa ibang course sa digital scientist ba? Kailangan nakatapos sa beginner and advanced lesson? Hindi po. Miss Jacqueline, kapag nag-advanced lessons ka, pag nag-digital scientist ka, pag dito sa online courses, okay? Pag nag-digital scientist ka, automatically, bibigyan na kita ng access ng senior specialist, ng beginner's guide, and ito, 100 best Facebook ad strategy, and yun, ito free naman to. So, it doesn't mean na kailangan mo munang step by step yun. Basta, kung nakuha mo yung digital, nag-enroll ka sa digital scientist, automatically, lahat ng courses, bibigyan ka ng access. Tapos, i-add na rin kita doon sa exclusive Telegram GC. Okay? So, anything else? Anyone? Miss Carmi. Magandang gabi. From Baguio City. Represent. Yan. Musta dyan sa Baguio? Mamang kailangan malamig na dyan. Or palamig pa ng palamig. Anyone? Kung hindi, ibibigay ko na kayo kay Sir Ed. Ayan na? Sir Ed, go, fire it away. The floor is yours. Mukhang naiintindihan naman nila. Naka-mute ka. Ayan, ask to unmute mo na kita. Ayan. Actually, buhanap mo kasi ng plaka dito gabi-gabi. Tapos nakita ko kanina meron pa akong mga gamot sa mga pimples ko. So, naghilamos muna ako. Nahiya naman ako sa inyong lahat. So, good evening po. Sana ngayon mas na learn not just execution but up to the whole monitoring metrics na dapat tingnan kasi para malaman po natin kung effective yung ads natin, no? Pero actually po, I've been promoting even yesterday po yung mga codes po natin, but gusto ko lang mag-shout out. Andito pa ba si Jules? Yan si Jules. So share ko lang po ang kanyang screen. Yan. Nawala ba ako? Hindi ako nawala. Ang dami po naka-open sa akin. Pero nagpo-promote si Jules. So thank you Jules for promoting digital homie. Then using din yung code mo. Very simple lang, straightforward. So dahil ko ngayon, dahil na-feel ko na nagpasalamat ako sa iyo, kopyahin ko yung post mo, share ko sa kanilang lahat. Kaya ba ma-send? Ay, hindi ko kaya ma-send. Ha. Kasi ang haba nung link ni Bakit hindi kaya? Ipon. Yan. Tapos po, kaninang umaga, ang dami kong kwento, no? Magiging light lang po ako ngayon para makauwi tayong lahat ng maaga. Kaninang umaga, i-share ko lang to Sir Clarence. Hindi ko naman share lahat.
10. Yung akin lang, involved 10. So, kung napapansin niyo po gabi-gabi, every after po natin mag-ano, ako po ay masugid na nagpo-post. So, wala naman akong ilalabas na sikretong malupit kay Sir Clarence. Ito kasi yung back end eh. Baka magalit sa akin. Ayun, may isa na po na gumamit sa akin. So, with all fairness, makakasingil po kay Sir Clarence ng 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 commission. Ayan. So, paano nangyari po niyan? Dahil po ako nagpo-post every every after the seminar, somebody asked me this morning, then sinabi ko lang na nag-aaral ako ng FB ads din and I'm supporting Digital Homie. So somebody used yung involved din. So Congrats, sir. Congrats for your first kaching. oo nga eh. Natawa rin po ako. So everyone po again has their involved code, basically the Digital Homie code. Ang setup lang po natin sa INV plus yung first 3 letters po ng surname nyo, then 10. Kaso po may dalawa po, isang may Barcelona at saka Barbara. Nakalimutan, Sir Allen at saka si Ma'am. Hindi ba si Ma'am? Wala rin naman siya dito. Yung isang BARR, isang BAR. So end of day po. So ito po, share ko lang po yung pinost ni ni Jules. Jules, pakita mo na magaling kang affiliate marketer. Yan. You can also copy that, change nyo lang po doon sa code nyo, then you can actually potentially earn po 30% po ang binibigay ni Coach Clarence sa mga potential referrals that you can give. So until tomorrow, nandito pa rin ako tomorrow dahil natututo rin naman ako. Siguro tomorrow, kapalan ko na yung mukha ko, Sir Clarence, epal na ako. Gusto ko magpakita pa na bang involved siya gumagana. Wait guys, speaking of tomorrow, majority tayo kasi hindi ako pwede ng gabi pala. May susunduin ako sa airport. Can we vote na lang majority wins? Mas gusto niyo ba umaga or bandang hapon? Kasi alis ako ng mga bandang 4 siguro, mga 3:30. So, which one do you prefer? Bandang 11:00 ng umaga or bandang 1:00 ng hapon? Tingin nyo guys. Hindi kasi ako available ng Mag-email din naman ako eh. Kung yung mga nandito sa Zoom, 1 p.m. Ayan, mukhang 1 p.m. ang karamihan. Yan, 1 p.m. Sige. Sir Ed, 1 p.m. tomorrow? Ayan, nakamute ka. Yan, go ahead. Yes, sure. 1 p.m. Okay. Sige. Majority yun ang nag-message sila dito sa chat. So 1 p.m. Alright, sige, 1 p.m. I'll be sending you guys the invite tomorrow at 1 p.m. And yun, pag-usapan natin yung Facebook Ads Calculator. Yun. Anyone? Sir Ed, meron ka pa? Okay na? Okay. Sige. See you guys tomorrow at exactly 1 p.m. That's our last day. And I hope I was able to give you more value. And yun naman yung purpose ng seminar na to give value. Maraming salamat and stand by for the recording. I'll be uploading it in a while. Okay? Just give me 30 minutes. Thank you guys and see you tomorrow.